Ano ang sinasabi ng Biblia sa iyong paghihirap? Dumadaan ka ba sa matinding pagsubok sa buhay? Hindi mo ba alam kung ano ang gagawin mo? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang sabi nga ni Job sa Kabanata 7, Talata 1, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Maraming pagkakataon na mararanasan natin ang buhay na puno ng pighati at pagkabalisa. Parang walang kabuluhan at patutunguhan. Walang pag-asa at ligaya. At parang walang parating na umaga. Sa ganitong panahon, mahalagang maalala at makilala ang ating makapangyarihan, mapagkalinga at masasandigang Diyos. Marahil ay itatanong mo sa sarili mo, kung mapagmahal at mapagkalinga ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng ganitong kalagayan? Bakit niya ako pinahihirapan? Ang sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, Talata 28, alam natin na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikakabuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang pasya. Pinahihintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay, at ang mga ito ay bahagi ng paggawa niya sa lahat ng bagay para sa ating ikakabuti. Kaya lagi mong tandaan na may mabuting layunin ang Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Katulad sa lahat ng bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lumago at maging katulad sa kabanalan ng Kanyang anak. Ang sabi nga ni Apostol San Pedro sa Kabanata 1, Talata 6 hanggang 7, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdaranas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto. Sa gayon, sinusubok ang inyong pananampalataya na parang ginto sa pugon. Dahil sa mga nararanasan nating hirap, kalungkutan at mga pagsubok, hinuhubog niya ang ating pagkatao, ang ating kakayahan na humarap sa pagsubok at ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi nga ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanata 5, Talata 3 hanggang 5, at buo na ang ating loob maging sa mga paghihirap, sapagkat alam nating ang paghihirap ay nagbubunga ng tiyaga, ang tiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. At di mabibigo ang ating pag-asa, sapagkat ibinigay na sa atin ang Espiritu Santo na siyang magbubuhos ng pagmamahal ng Diyos sa ating puso. Ang pagsupok at kapighatian ay ibinibigay sa atin na may kasamang layunin at gantimpala. Ang sabi ni Apostol Santiago sa Kabanata 1, Talata 24 at Talata 12, ituring ninyong tunay na kaligayahan tuwing magdaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Alam nga ninyo na sa pagsubok, kayo ay magiging matatag, at kailangang maging ganap ang inyong katatagan ng inyong pananampalataya upang kayo'y maging ganap at perpekto
at walang pagkukulang sa anuman. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Pagkasubok sa kanya, puputungan siya ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Tinayak din ng Panginoon na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating nakakayanan. Ang sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto sa Kabanata 10, talata 13, hindi higit sa kaya ng tao ang pagsubok na sumapit sa inyo. Tapat ang Diyos. Hindi niya pababayaang subukin kayo ng higit sa inyong kaya at ibigay din niyang kasama ng pagsubok ang daan sa pag-iwas at pagtitiyaga. Kaya nga, lakasan mo ang loob mo, kapatid. Humingi ka ng tulong at kalakasan sa Panginoon para makayanan mo ang lahat ng pagsubok na dinaranas mo.